Pantanga yung idea mo, ano ka ba? Pwede mo ba mapagsama yung langis at saka ano? Yung langis at saka tubig. Kahit anong kalug mo ron, hindi magsasama yun. Kahit pakuluan mo yun, ibaon mo sa lupa, hindi magsasama yun. So napakalabo ng sinasabi mo na yan. Ganyan. Trillanes, minsan ka na lang magsasalita, wala pang ano, may gusto. Sabi ko sa'yo, huwag ka nagbibigay ng opinion kung wala namang humihingi. Nagbabalita mula sa... Alam niya, para kang si Mike Abby. Bigay ng opinion, hindi ka naman importante. Oh, ano to? Ganito na lang tayo. Matulog na kaya tayo? Oh, ito, panoorin naman natin. No? Bigyan natin ng pulso ng bayan. Oh, ang pulso ng bayan tungkol sa pagtakbo ng tatlong Duterte pinulsuhan ni ng SMNI. Oh, pinulsuhan ng SMNI, itinanong sa mga tao kung kamusta naman ba sa kanila yung balita na ang tatlong Duterte ay tatakbo bilang senador. Tingnan natin, pasok. Pinulsuhan ng SMNI News ang ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila patungkol sa pinakahuling anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ay ang planong pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay ikinatuwa at pabor sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa susunod na halalan. Ay okay po ako dyan. Talagang ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng ng Pilipinas. Walang mga, alam mo na yung droga, talagang humina yon. Hindi talaga katulad ngayon lantaran eh. Talagang ako doon, 2 kamay ako doon. Grabe si ate, 2 kamay. Grabe naman, 2 kamay siya. 2 thumbs up, pati yung daliri ko sa paa. Oh, ganun katindi ang mga Duterte. Okay, pasok. Thumbs up talaga ako. Dapat ibalik talaga. Talaga na sila dapat ang bubutuhan. Anong ibalik, ate? Ha? Anong ibalik? Ibalik yung kilay mo? Sorry. Grabe naman kasi yung kilay ni ate, mapang mataas eh. Ang kilay mong mapang mataas. At lagi namimintas. Walang Diyo, lintik ang kilay ni ate oh. Pucha, dinrowing na, hindi pa pantay. Walang Diyo, pero very good ka dyan ate ha. Very good ka dyan, talaga naman. Oo, sabi ko nga, ito yung mga matatapang talaga. Tingnan natin, sasabihin nito ni ate, ano tawag ba dito? Ito ba yung microblading na tinatawag nila? Ito ba yung tattoo? Ito ba yung eyeliner? Ano ba talaga to? Dapat ibalik talaga. Talaga na sila dapat ang bubutuhan. Isipin mo ha, ngayon, ikukumpara mo ngayon at saka ang papa niya noon na nakaupo, lahat ng mga nagsasyabo, lahat po yung nagano dyan, hindi mo makikita. Pero ngayon, harap-harapan kahit mga anak ko nakikita nila. Okay naman po yun para sa akin. Nawala yung mga kriminal, mga adik. Ngayon, ang dami na naman na nakaano sa kalsada eh. Mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga yung mga adik sa kalsada. Angeline, napansin nyo, pag nagtanong ka ng tao, pag tinanong mo taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, bus driver, grab driver, o pag nagtanong ka about Dutertes, ang lagi nilang sinasabi na okay sa amin. Okay sa amin kasi naubos yung mga adik. Nabawasan yung mga adik. Nawala yung gulo. Lahat pare-parehas. Miski ako pag nagtatanong ako Kuya, anong nagustuhan mo sa mga Duterte? Ay, yung mga adik na wala. Yun yung unang-una. Mga adik na wala yung masasamang loob, natakot yung ganito, ganyan. Sa adik, mantakin mo.
Kundi ba gago itong putang inang hearing sa Kongreso? Patungkol dyan sa EJK? Ina, yun pa talaga ang hinihiring nila kung ano yung natatandaan ng tao na pinakamagandang nagawa ni PRRD sa Pilipinas. Putang ina yan, yun yung hinihiring ng mga gago. Lahat yun ng mga natanong ko, kahit mga gwardya, kahit na ano, ito ang lagi nilang sinasabi. Naubos ang adik, naging safe ang daan, ang mga tao malayang naglalakad kahit anong oras ng gabi. Kumbaga, ibinalik ni PRRD yung kalsada sa atin nung siya'y naging presidente. Putang ina niyan. Nung iba na presidente, ibinalik na nila sa mga kriminal yung kalsada. Grabe naman si Simple Luis. Mabuti na lang nandito ka. Ikaw na lang talaga ang may silbi sa bayan. Simple Luis, Boss Dada, morning, si ate parang yung kilay ng manika ko. One-liner. Hindi one-liner yun. Oo, hindi one-liner yun. Tsaka maganda doon sa kilay ni ate, kahit hindi siya galit, para siyang galit. Si Duterte! Ate, galit ka? Hindi, yung kilay ko lang. Yung kilay kasi, hindi ko, susunod, drawing ako yung medyo nakakalungkot, yung nakababang ganun. Nakataas kasi. Oh, maraming salamat sa iyo ulit, Simple Luis, ha? Mabuhay ka. God bless you. Oh, walang hiya na yan. So, yun yung sinasabi natin na talagang itong nangyayaring hearing dyan sa Kongreso, wala talagang silbi yan. Walang mabuting may dudulot yan sa bayan. Yan yung kaisa-isang naaalala ng mga Pilipino patungkol sa pamamahala ni PRD. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung bagay na masaya yung tao, yun yung dinidiscredit ng Kongreso. Anong klase yan? Yung mga hold-upper, nabawasan talaga. Kung para sa akin, mas pabor ako na tumakbo bilang senador or presidente. Pwede, kasi kaya naman nila eh. Kailangan ng kami na bakal kasi lalo na sa amin, mga taxi driver. Oo. Alam mo, ito House of Representatives supposedly representing the people. Dapat ini-echo nila kung ano yung boses ng masa. Ito, boses ng masa, oh. Masaya sila sa war on drugs. Tapos putang ina, ang hinihiring nyo dyan, war on drugs. Mga gago. Taina, kayo lang ang boses ng taong bayan na hindi nyo pinapakinggan yung pulso ng taong bayan. Oo, mga wala kayong silbi talaga. Alanganing oras kami bumibiyahe, inaabot kami ng alanganing oras. Mas okay nga yun, sir, eh. Para may balik yun dati. Para maging ulit yung pamumuhay ng mga tao. Maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Mas maganda pag may Duterte, mababa yung mga bilihin at mataas yung sahod. Safe pa yung mga tao. Ay, alam mo, totoo yun, ha. Tumaas ang sahod ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa middle class, hindi middle class, yung working class. Oo. Kasi yung mga minimum wager walang tax yan, pero yung mga above minimum, bumaba yung kanilang na mas malaki yung take home nila dahil bumaba yung buwis nila. Yung train law, bumaba yung buwis nila. So ibig sabihin, mas marami silang nauuwi. Kaya lang putang ina nitong SSS na to tsaka PhilHealth na to, wala ring hinto sa pagtaas ng koleksyon ng mga buwaka ng inang yan. Hayop na yan. Tumaas na sweldo ng Pilipino. Putang ina niyan, pataas din ng pataas yung sinisingil ng SSS tsaka PhilHealth. Pero punyetang PhilHealth yan. Pagka nagkasakit ka, putang ina, mamamatay ka na, ang ikakaltas lang ng PhilHealth 2,000 dahil antipid naman ng mga putang ina magbigay ng tulong. Tapos itong SSS na to, puta pera mo na, pahihirapan ka pa. Mga satanas talaga eh. Gustong-gusto ko si Duterte kasi nakakaminos po kami sa bigas. Sa gastusin po noon. Dapat talaga Duterte ang bumoto natin.
Sa akin gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Malaki naman ang nabago ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Okay. Okay naman po, masaya. Oo, lintik si ate. Ano naman si ate, parang mami na. Ate! Ang sinasabi ko sa iyo eh. Sabi ko, wag mong pagsabayin yung Chinchansu tsaka Maxipil. Walang hiya, ate, parang hindi na gumagalaw yan ah. Paano yan? Lawanit na ba yan? Grabe naman ang kilay naman ni ate. Talaga naman, no? Napakatipid sa tinta. Ano naman, gustong guhit na lang na gano'n. Parang eyeliner na. Walang hiya. Ate, kung kanina ang kapal nung pagkakaguhit niya, tinalo mo, ate. Utsay, sa'yo naman, talagang pak, ganun lang. Oo, pero matindi matindi ang mga kilayan ngayon Sige, diretso. Kasi marami rin naman po siyang natanggal ng mga, katulad ng mga kriminal, ng mga drug addict. Nung panahon ni Duterte. Ayon sa dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque, hindi masisisi ang taong bayan kung bakit excited silang magkaroon ng 3 Joke lang yun. Pinasasaya ko lang kayo. Ang lungkot-lungkot nyo na ang dilim-dilim nyo na dyan. Kaya pinasasaya ko lang kayo talaga. Oo, pati si ate binabanaan. Hindi naman. Marin yung pepiyang ko. Nag-sorry naman ako kay ate. Nagulat lang ako kasi kanina makapal yung kilay. Ngayon naman sobrang nipis. At saka lintik. Talagang si ate, alam mong Koreana, no? Koreanang-Koreana na yung kutis ni ate. Ano glass skin na, no? Walang hiya talaga, Alam nyo, sasama ng ugali nyo. Pero lintik ang, ang kutis naman talaga ni ate, no? Kinis, wala nang pores, no? Yan yung tinatawag nila sa Korea na glass skin. Pucha yan, yung pisngi mo, para na salamin. Ano kayang skincare product ni ate? Kung ano man skincare product mo, ate, dapat i-share mo yan. Oo, kasi ang ganda ng talagang banat na banat, no? Walang wrinkles. Kaya lang, sa sobrang banat na rin, hindi na rin siya hindi na gumagalaw yung mukha ni ate. Oo, matindi. Duterte sa Senado, lalo't naranasan na nila ang Duterte brand of leadership. Na-excite ang ating mga kababayan na magkaroon ng 3 Duterte sa Senado. Dahil alam mo, pansinin mo mga usapan palagi ng taong bayan. Nung panahon ni Duterte, alam mo, ako talaga sinasabi ko sa kanila, tapos na yung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa mga komunidad. Nung panahon ni Duterte, na talagang halos nawala na ang banta ng droga. Nung panahon ni Duterte, napakasigla na ating ekonomiya. Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang West Philippine Sea at maunlad. Ang popogi ng mga Duterte, ba't si Digong ganun mukha, no? Si Digong di man pogi, no? Hindi sa bagay, ano pala, German pala yung nanay nitong mga ito. Oo, kaya nga pala. Pero matindi, no? Si PRD nakabulag din, ano? Ang ating bayan dahil sa mas malakas na kalakalan. Dagdag pa ni Roque, isa rin sa pinanggagalingan ng excitement ng taong bayan ay ang kanilang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos, lalo na ang mga napakong pangako nito kaya ng 20 pesos na bigas. So masisisi mo ba na talagang hinahanap-hanap ng tao ang Duterte? Sinabi pa ni Roque na hindi gahaman sa kapangyarihan ang pamilya Duterte. Ang totoo aniya ay pinagkakatiwalaan sila dahil napatunayan na ng mga Duterte ang kanilang kakayahang mamuno. Para naman sa isang nagulat naman ako sa si Ma'am Malu naman. Ikaw naman, si Ma'am Malu Tikia parang nasa Sesame Street dati, no? Kilala niyo sa Sesame Street si Miss Piggy? Sino dito nanonood na Sesame Street?
Nagulat ako, ang laki pa naman nung extra monitor ko, parang 35 inches to. Walang hiya naman talaga, nagulat ako kay Malutikia. Biglang ang bumungad sa akin yung ilong ni Malutikia, oh. Pero idol na idol ko to, magaling to si Ma'am eh. Di ba? Sa mga nakakapanood sa Sesame Street, di ba nagulat kayo kay Maluno? Ganyan na ganyan yun, yung puppet na yung sexing baboy. Muppets ba? Muppets ba yun? Hindi ba Sesame Street yun, yung opera singer? Hindi ba yung Sesame Street tsaka yung Muppets? Sila din yun, di ba? Sa Sesame Street, andun si Kermit the Frog. O, di ba? Andun si Ernie, tsaka si Bert. Si Big Bird. Tsaka si Little Bird. Di ba? Hindi, naalala ko lang kasi nagulat ako sa ni Ma'am Malutikia eh. Parang naalala ko lang yung napapanood ko nung bata ako. Oo, Ma'am Virginia Puruya, Boss Dada, kung mamintas mo. Kasi hindi nga, nagulat lang ako. Kayo naman. Pinapasaya ko lang kayo. Lungkot-lungkot nyo na dyan eh. Oo, walang hiya kayo. Lungkot-lungkot nyo na dyan. Ang dilim-dilim na dyan. Walang hiya kayo talaga. O, kaya pinasasaya ko lang kayo. Baka sakaling sumaya ang mga puso ninyo, hindi ba? O, yan, Ma'am Malutikia, ano masasabi mo? Political strategist, niyanig ni Vice President Sara Duterte ang mundo. Lapit naman kasi nung camera mo, ma'am. Layo mong konti ganun, no? Sobrang lapit. Oo, hindi masyado pasensya na kayo ha. Hindi, nagulat lang ako talaga kasi parang biglang muntik na ako mahalikan ni eh. Kasi ang laki talaga nitong secondary screen ko. Muntik ko na mahalikan si Ma'am Malutikia. Pulang-pula pa naman yung lipstick. Ng politika dahil sa pinakahuling anunsyo nito. Parang tectonic bang rank yan? Kasi nananahimik tayo, lahat nag-iisip ano ba ang dahilan kung bakit nag-resign. Tapos nung finally nagsalita, 3 Duterte ang tatakbo. Sabi ko, bakit talaga nga naman, nung dati hirap na hirap tayong kumbinsihin yung ilan dyan, ngayon 3 ang tatakbo sa Senado at may isang gustong nagnanais sa 2028. Dagdag pa ni Malutikia, hindi na paaga ang naging anunsyo ni Vice President Duterte hinggil sa mga plano ng pamilya nito sa darating na midterm elections. Malapit-lapit na yung October 8. Sa tingin ko yan critical announcement. Yung 2028 medyo malayo-layo pa, pero kung si Mayor Baste nagpapahiwatig ng interes, abay maganda rin yan. Sa tingin ko, minemeasure nila publicly ano ang reaction ng tao. Of course, nahahati yan. Merong maka-Duterte at merong ayaw ang Duterte. Samantala, ibinahagi rin ni Vice President Duterte ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang tanong, handa ba ang nakababatang Duterte na pamunuan ang bansa? So sa tingin ko naman ay pwede na yan, no? Na isang termino bilang mayor, 3 taon bilang senador, handa na rin siya, no? At hindi lang yan, no? Dahil siya ay lumaki na bilang Duterte, na napaligiran siya ng mga taong naglilingkod, no? Mula sa ama niya. Di ba, Simply Luis, ang cute ni Mama. Uy, alam mo, isa yan sa pinaka-paborito naming ini-interview. Diyan sa SMNI. Kasi sobrang galing niyan. Lahat ng itanong mo may sagot yan. As matalino pa yan kaysa kay Ernie Baron. Oo, kayo talaga. Love na love ko yan si Ma'am Malutikia. Pagka nakita ko yan sa personal, magsiselfie talaga ako dyan. Hanggang doon sa kanyang ate, no? Matindi paninindigan niya. Kung magsalita yan, pipikit ka, parang ama niya nagsasalita. Walang pagkakaiba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Ay, grabe, mabuti. Nako, ay kita nyo naman, di ba napakagandang balita niyan? Majority ng mga Pilipino ay talaga namang masayang-masaya dito sa balitang ito. Kaya nga sabi ni di ba? Sabi nga ni Trixie Cruz Angeles, wag nyong yung mga bubble ng mga tao, do not burst it, wag nyong pagtripan.
Oo, wag niyong wag niyong pangunahan. Kung ano sinabi ni Inday, paniwalaan natin. Oo, ganun lang yun. Ganun lang yan. Wag kayong masyadong Huwag kayong masyadong mainit.